Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga kwento, mga aralin, sa mga bagay-bagay patungkol sa espiritual upang huwag tayong maligaw sa ating pag-aaral. Bagamat may mga tukso sa paligid o kung ano man mga bagay-bagay na tayo ay susubukin, ngunit panatilihin pa rin natin ang kabutihan sa ating puso at lagi nating isisentro ang ating Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa kahit anumang spiritual na gawain na ating tatahakin. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoon, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nananalangin sa inyo na sana po ang bawat sandaling ito ay maging makabuluhan para sa aming lahat upang mas maintindihan namin ang mga bagay-bagay na dapat namin malaman at upang maiiwas kami sa mga udyok ng kasamaan at mga hibo upang kami ay maging matuwid ang aming pagtatahak sa pag-aaral ng inyong karunungan na pinagkaloob nyo sa mga sinaunang maestro. At upang mas linisin pa namin ang aming sarili sa pangkalahatan upang magamit namin ito sa aming pagmimisyon. At sana po ay lagi nyo kaming proteksyonan sa aming mga gawain sa pangkalahatan po, gayon din po ang aming mga pamilya. Yan lamang po ang aking pinapanalangin sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Yan ay dinadalangin ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng aking kwento, nais kong bigyang pansin ang tanong sa akin ng isang estudyante. May ilang buwan na rin ang nakararaan, ngunit nagbigay na rin ako ng mensahe para sa kanya. Ito ay patungkol, o ang ating kwento ngayon ay patungkol sa salitang gayuma. Ano ba ang katotohanan sa salitang gayuma? Ano ba ang dapat nating malaman sa mga bagay na ito? Para sa akin, ang mga salitang ganyan ay mariin kong tinututulan sapagkat ito ay pag-aaral ng itim na mahika na kung saan gagamit ka ng mga bagay-bagay upang pasunurin o upang gawan ng mga tao ng mga bagay-bagay na hindi nila kagustuhan at upang sila ay mapasakamay ng iyong kapangyarihan. Ang kanyang tanong sa akin ay, Maestro, pwede bang bigyan mo ako ng orasyon kung meron ka? Sapagkat ang aking asawa ay hiniwalayan na ako. Nais ko sana siyang gayumahin upang mapabalik siya sa akin. Sabi ko sa kanya, ang aking payo ay mas mainam na isipin mo kung mayroon kang pagkakamali sa iyong sarili at gawin mo lahat ng magagawa mo nang hindi ka gumagamit ng gayuma para siya ay pabalikin sa iyong pangangalaga o pagmamahal upang maramdaman niya siya mahal mo pa rin, o kung paano mo siya niligawan noon upang siya ay mapaibig mong muli sa paraang natural. Meron akong ibabahaging kwento sa inyo, kaya ako binuksan ang bagay na ito para sa mga patungkol din sa mga nag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa mga estudyante, sa lahat ng mga silent listeners, sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga solid supporters din, upang mas maintindihan yung mga bagay-bagay na ito. Ito ay kwento rin, base na rin sa aking misis na sinabi niya rin sa akin yung mga bagay na yan. At napatunayan din naman na talagang kilala rin naman yung tao na yun sa aming lugar. Ito ay kwento sa isang manggagamot. Siya ay matandang manggagamot, ngunit siya ay kaliwa at kanan. Hindi ko na i-elaborate pa kung ano ang kaliwa at kanan sapagkat para sa akin siya ay double blade. O isa siyang punyal na dalawa ang talim o magkabila ang talim. Yan ang may halin tulad ko para sa kanya. Nangyari ito mga ilang taon na rin ang nakakaraan. Bata pa rin ako noon. Bata pa rin ang aking asawa noon. Hindi pa kami magkakilala. Nangyari ito sa lugar sa norte. May isang manggagamot na lalaki na ang edad niya ay nasa 40 plus nung time na yun.
Siya ay manggagamot, manghihilot, ngunit lingid sa kaalaman ng iba, siya rin ay gumagamit ng itim na mahika o siya ay nanggagayuma. Kapag mayroon siyang nais makuhang babae, ay ginagamitan niya ito ng gayuma. At nagtataka ang mga tao sapagkat hindi naman siya kagandaang lalaki, o alam niyo nang ibig ko sabihin, ay napapasunod niya mga napakagandang babae at napakababata pa nito. May isang kwento o may isang pagkakataon na ang isang babae ay napasa kamay niya ay malapit sa puso ng aking asawa at ng aking biyenan. Yung babae na yon ay batang-bata pa noong time na yon. Ang edad niya ay 20 o 21 years old pa lang. Merong itong kasintahan o nobyo na foreigner. Ngunit nung time na yon ay nagpahilot siya sa manggagamot na ito. Hinihilot-hilot ang kanyang likod. At may isang pagkakataon na nalinga ang babae. Sapagkat nung time na yon, siyempre merong serbidora yung babae, may katulong siya sa kanyang bahay. Nagtitimpla ng kape. Pinagtimplahan ng kape yung manggagamot, gayon din yung babaeng ginamot o yung hinilot. Lingid sa kaalaman ng iba, ang ginawa ng lalaki ng manggagamot ay nilagyan niya ng gayuma ang kape ng babae. Nagtataka yung babae nung time na yun, ang sarap ng pakikipag-usap niya sa manggagamot na ito. At ininom niya yung kape, nag-inuman silang kape, at natapos ang kanilang pag-uusap. Na mga sumunod na araw, ay hindi mapalagay ang babae. Hindi na siya makatulog. Lagi niya nang iniisip yung manggagamot na yun. At lagi niyang hinahanap-hanap ang haplos ng manggagamot. Gusto niyang lagi magpahilot sa lalaki na ito. At nagtataka siya. Nahuhulog na ang kanyang loob. Tila nahuhulog na ang kanyang damdamin sa lalaking ito, sa manggagamot na ito, na may kaidaran na rin. O ang edad niya nasa, sabi ko nga kanina, banggit ko kanina. At gumuho ang kanyang mga pangarap sapagkat yung foreigner na kanyang naging boyfriend, ang nangyari ay hiniwalayan niya yun. Hiniwalayan niya yung boyfriend niya na yun para lamang doon sa lalaking manggagamot na sa out of kanyang knowledge na ginawan siya ng gayuma. Sa makatuwid ay napasakamay ng lalaki na manggagamot ang babae na napakagandang babae. Nung sapagkat siya ay bata pa nung time na yun. Batang-bata na nakuha niya yung babae na yun. At napasakamay niya. At nagtataka yung babae, kahit anong sabihin ng lalaki ay lagi siyang sumusunod. Kahit na mag-away sila, kung ano man, may simpleng tampuhan, bumabalik at bumabalik siya doon sa lalaki na manggagamot na yun. Yung mismong lalaking nanggayuma sa kanya. At nung time na yun, ay tumagal sila ng mga ilang taon din. Humigit kumulang 7 years or 8 years silang nagsama. At sa tuwing laging almusal nila, laging yung lalaki ang nagtitimpla ng kape nilang dalawa. Kahit natulog pa yung babae, gigisingin niya yung babae at pagtitimplahan niyang kape, tatawagin niya. At hindi inom naman ng babae yung kape. May isang pagkakataon na nakausap ng aking biyenan ang manggagamot sapagkat nagpahilot din ang aking misis noong time na yun sa manggagamot na yun. Hindi pa kami magkakilala ng aking misis noong time na yun. So, noong time na yun, kaibigan din naman nila yung manggagamot na yun, pero hindi nila alam na mayroon palang maitim din na kakayahan o maitim din na mahikang nalalaman ang tao na yun. Sapagkat may mga tao na katulad niya ay naglilihim sa mga ganong bagay, which is mali. Nadulas siya nung time na yon. Ang sabi niya, hindi makakaalis sa akin yung ano na yan, yung babae na yan. Yun nga, yung sinasabi niya na kinakasama niya. Sapagkat yan ay ginayuma ko yan. Sabi niya ganun. Sabay humalakhak siya ng napakalakas. Di nalaman ng aking biyenan yung time na yon, yung sinasabi niyang ganun, sapagkat siya ay nadulas. Siguro para sa kanya, biro-biro lang.
May isang pagkakataon na na-corner ng aking biyanan yung babae. Nagkwentuhan sila. Na-share niya yung sinabi nga nung lalaki na nanggagayuma sa kanya na mag-ingat ka, sabi ng aking biyanan, sapagkat nadulas itong kinakasama mo, sabi niya, na nilalagyan niya ng gayuma yung kape mo, kaya hindi ka makaalis sa kanya. Ganun ba? Sabi ng babae. Paumin sa inyo, hindi ko na pinangalanan ng mga tao sapagkat iniingatan ko rin ang kanilang mga personal na buhay. At pati rin yung taong nag-share sa akin na nagtanong kung meron ba akong orasyon patungkol sa gayuma, which is maring kong tinututulan yung mga bagay na yan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang ginagawa ng babae, dahil nalaman niya na nga na ginagayuma siya nung lalaki na yun, na kanyang kinakasama, na kaliwat kanan ang kaalaman ng tao na yun, iniwasan niya na yung pag-inom-inom ng kape. Kada titimplan siya ng kape, umaalis yung lalaki, manggagamot. Sapagkat meron siyang pupuntahan, siya daw ay manggagamot. Ang ginagawa ng babae, sige iwan mo, sabi, kape na tayo, sige iwan mo na lang dyan, mag-almusal ka na, sabi nga, iiwan mo na lang dyan, iinumin ko na lang mamaya. Pero ang ginagawa ng babae, dingid sa kaalaman ng lalaki, itinatapon niya yung mga pinapainom sa kanya, pinapakain, hindi niya kinakain. Hanggang sa dumating ang araw na nawala na ng epekto ang gayuma sa kanya ng lalaki. At nagkaroon silang matinding pagtatalo. Dahil mismo yung babae, nagkaroon na rin siya ng katipan o nahanap niya rin yung kanyang minamahal na lalaki sa ibang katauhan ng ibang tao. Nakawala na siya sa kapangyarihan o sa kapangyarihan na itim na kapangyarihan ng nanggagayuma sa kanya. At nagsumbatan sila at nalaman ng babae, sinabi niya doon na nalaman ko na ginagayuma mo ko. Batuan sila ng masasakit na salita at nauwi nga sa hiwalayan. Yung bagay na yun. Yung ginawa sa kanya ng babae, ng ginawa ng lalaki sa kanya, at yung ginawa rin ng babae, gumanti siya dun sa lalaki sapagkat hindi naman niya minamahal yung lalaki. Tataka siya bakit hindi naman kagandahang lalaki yung kinakasama niya at matanda pa. Siya ay batang-bata. Bakit napasakamay siya ng kapangyarihan ng matanda na yun? Ng lalaki na yun? Which is unusual para sa iba. Magtataka tataas ang kilay ng iba. Bakit matanda yun? Ba't pumatol yung napakabatang babae na yun? Dalagang-dalaga pa. At pinagpalit pa ang kanyang boyfriend na foreigner para sa matanda na yun. At namuhay sila ng hindi naman ganun karangya. Talagang siyempre, hindi naman ganun anong buhay nila. Halos nabuhay sila sa hirap, sitwasyon na talagang naging mabigat din ang kanilang buhay. Sapat lang para makakain lang sa mga ganung bagay. Na ipinagpalit niya yung kanyang magandang buhay na dapat sana aalis siya papuntang sa ibang bansa. Sasama na doon sa kanyang boyfriend. Napasakamay siya nung matandang manggagayuma. Para sa akin kasi, ako'y maring kong tinututulan yung mga bagay na yan. At hindi ko maitago rin yung aking saloobin na ako ay galit sa mga ganyang bagay. Ng mga taong nag-aaral ng itim na mahika upang makapanglamang sa kanilang kapwa, upang mapasakapan nila sa tawag ng laman o makamundong bagay. Bagamat napasakamay niya ang katawan ng babae, ngunit hindi ang puso nito. Bagamat ang isip ay napasakamay niya ang isip ng babae, ngunit hindi niya napasakamay ang puso ng babae. Kailanman ay hindi niya mapapasakamay ang pagmamahal o makukuha ang pagmamahal ng isang tao kapag ginamitan mo ng mga ganyang bagay. At naghiwalay na sila at nangyari yung matandang lalaki na wala na rin kami nabalitaan sa kanya. At bukod pa doon, siya ay naging mabigat ang kanyang buhay. At bilang karagdagan, lahat ng kanyang mga natitipuhan na mga babae, mga maganda na hinihilot niya at kung anong niya, ginagawa niya ng gayuma at napapasakamay niya yung mga babae na yun. At mali, which is mali. Maling-mali sa paningin ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. At para sa akin, maaaring ang kanyang gabay ay hindi gabay ng mabubuting gabay. Ito ay mga gabay ng pwersa ng kadiliman, kaya nagagawa niya yung mga ganung bagay. At wag lang siyang makatapat. Sabi ko nga,
Ito ay babala rin sa mga taong gumagawa ng mga ganyang bagay. Huwag lang na makahanap kayo ng katapat na mahuhuli kayo o mapapasampa kayo sa katawan ng isang taong inyong ginagawa ng ganyan. At mismong walang patawad din ang taong manggagamot na makaharap ninyo. Diyan matatapos ang buhay ng isang tao na gumagawa ng mga ganyang karumal-dumal na bagay. Para sa pangkalatan, itong kwento na to ay binigyan ko ng punto o binigyan ko ng diin upang mas maintindihan ng lahat na ang mga nag-aaral ng karunungang lihim upang huwag kayong maligaw sa mga ganyang bagay ay huwag niyong tatahakin yung ganyang landas. Ang pag-aaral ng itim na mahika ay huwag niyong tatangkain na pasukin. Sabi ko nga sa inyo, mas maganda o mas mainam na kapag nakaharap kayo ng ganyan ay wasakin nyo yung ganyang kapangyarihan. Pangwasak ng masasamang galing. Na naibahagi ko na dito ang 25 basag ng kapangyarihan ng Sator, pangwasak ng masasamang galing. At para sa akin, anumang bagay, kung talagang nais mo ang isang tao, ligawan mo yan. Iparamdam mo na mahal mo siya. At kung talagang hindi kanya gusto, ay tanggapin mo yung bagay na yun. Huwag mong tatangkain yung mga ganung bagay na maglalamang ka sa inyong kapwa na gagamitan mo ng gayuma upang mapasakamay mo ang isang bagay which is panlalamang sa inyong kapwa ay mga ganyan. At maling-mali yan. Sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, sana huwag maligaw ang inyong landas sa mga ganyang bagay. At subukan yung pasukin ng mga itim na pag-aaral o mga persa ng turo ng persa ng kadiliman. Naliligaw na kayo ng landas kapag ganyan ang inyong ginawa. At hindi nararapat ang mga tao na gumagamit ng itim na mahika sa kapangyarihan ng Sator Coronados. Hindi nyo dapat taglayin ang kapangyarihan ng mga ganyan. Sapagkat ang mga kapangyarihan ng Sator Coronados, ang pagmumulan niyan ay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At kailanman ay tinututulan ang ganyang mga gawain, ang mga karumal-dumal na gawain, na karumal-dumal sa Panginoon ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat at sa mga gabay ng Sator Coronados. At sana yung mga ganyang bagay ay huwag niyong gagawin. Sabi ko nga dun sa estudyante ng tanong sa akin, ulitin ko lang na sinabi ko sa kanya, ang naging payo ko sa kanya, wala akong may bibigay sa inyong gayang orasyon, kaibigan, sapagkat ako ay ang tinuturo ko ay panggamutan. At bukod pa doon, maaring tanungin mo rin ang iyong sarili. Maaring may pagkukulang ka o maaring may naging pagkakasala ka sa iyong asawa. Sapagkat ang nagtanong sa akin, hindi ko na siya papangalanan, siya ay lalaki. So nais niyang bumalik sa kanyang misis. Which is sinabihan ko siya na subukan mong ligawan siya ulit. Isipin mo yung mga bagay na ginawa mo nung time na nagliligawan kayo, kung paano mo siya pinakilig. At ibalik mo yung mga bagay-bagay na kung saan kayo nagpunta, kung saan kayo nakarating, upang mas paramdaman niya na alalahanin niya kung saan kayo nagsimula. Sapagkat ang mga ganyang bagay na panggagayuma ay isang uri ng bagay na pinag-aaralan na pagiging isang makasarili. Masyadong mong naging self-centered ka. Gusto mo makuha yung isang bagay na sapilitan ayon sa iyong kagustuhan lang, na hindi mo nakuha sa natural na bagay lang. Mas masarap magmahal kung minamahal ka rin pabalik ng taong minamahal mo. At hindi sa paraang gagayumahin mo ang isang tao upang mahalin ka. Sa pagdating ng araw, ikaw rin ang talo sa ganyang bagay. Sapagkat nagkasala ka na sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang sarili mo ay niloloko mo rin ang iyong sarili. Na iniisip mo, lagi mong katabi ang iyong babaeng minamahal, ngunit hindi ka naman mahal nito. At kailangan mo ulit kinaumagaan, gumawa ka na naman ng mga bagay na karumal-dumal. Araw-araw ka nagkakasala ng paulit-ulit, ng paulit-ulit. Para sa lahat, sana'y maging bukas na kaisipan itong bagay na aking pinunto sa ngayon. Na tutulan nyo yung mga ganyang bagay. At wag lang na makaharap kayo ng isang mga manggagamot din na matitindi rin talaga. Na kapag nahuli ang mga gumagawa ng mga ganyan, sabi ko nga, wala sa kamay ko rin yung mga ganyang bagay.
may mga manggagamot din na talagang wala rin talagang walang pagpapatawad at para sa kanila ay mariin din nila tinututulan yung mga ganyang bagay at talagang gagawin nila, natatapusin kung sino man mga gumagawa ng ganyang karumal-dumal. At huwag niyong tatangkain yung mga ganyang bagay. Sa mga estudyante, sa umpisa pa lang, sinabi ko nga sa inyo, linisin ang inyong sarili. Ihayag mo ang iyong layunin sa pangkalahatan, sa mga gabay espiritual ng Sator Coronados. Huwag na huwag niyong gagawin ito, sapagkat hindi kayo kakasihan ng mga gabay. At yung mga tao rin sa iba, kahit na sabi mong subukin ka pa, sapagkat mangyayari yung time na yun, may mga taong susubukin kayo na aalukin kayo ng halaga upang gawin nyo yung mga ganung bagay. Walang pinagkaiba to sa mga gumagawa ng pwersa ng kadiliman na sinasabi na nanunusok o kung ano man, mga ganung uri ng kakayahan. Wala ka nang pinagkaiba sa mga ganun, kung pati ang panggagayom ay pinasok mo na rin. Kaya para sa lahat, maging mag-iingat kayo. At mas maganda na mamuhay kayo ng natural, ng normal, at magmahal kayo ng normal o ng natural. Sabi nga nila, love is blind, but only lovers can see. Yun ang katotohanan. Yan lamang po sa ngayon ang aking binahagi. At sana po sa mga tao na nag-aaral ng karunungang lihim din, huwag sanang maligaw kayo ng landas sa anumang mga bagay na inyong tatahangin. Sa pagsasaliksik nyo, minsan makakasumpong kayo ng mga ganyang bagay. Huwag na huwag nyong pasukin yan. At mariin kung tinututulan yung mga ganyang bagay upang maging kabahagi kayo ng personal liwanag. Sa matuwid lang tayo. Tumulong tayo sa ating kapwa, hindi yung manlamang sa ating kapwa. At ako ay galit sa ganyang mga bagay. At huwag lang din sa sarili ko na kapag nakaharap ako ng mga ganyan, ay Panginoon Diyos naman na makapangyarihan na ang bala at ang aking mga gabay. Kung ano man pagpapasya ang kanilang ibibigay sa akin, ang igagawad sa ganung pangyayari, ay talagang gagawin ko ang nararapat. At muli, para sa lahat, sana ay nagkaroon kayo ng konting aral sa ganitong mga bagay. At para sa mga nag-aaral, sana ay maging eye-opener din sa lahat. Sa mga taong nanonood, na mas mainam, mas masarap makamit ang isang bagay na iyong pinaghihirapan at pinag-iigihan at ipapakita mo ang iyong katotohanan, ang nilalaman ng iyong puso. Hindi ang mga bagay na gagawa ka na labag sa kautusan at labag sa taong iyong gagawan sa kanyang damdamin. Diyan naman po sa inyo ang binabahagi ko mga bagay na ito upang mas maintindihan nyo mga bagay-bagay patungkol sa karunungang lihim ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sana po ay mas tahakin natin ang tamang landas upang mas makamit natin ang kabutihan at maging ganap tayong kabahagi ng pwersa ng liwanag. Ako po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng ang pagmamahal sa isang tao kapag sumusobra o pag mga nais mong makuha na kapag sumusobra ay hindi maganda. Mas maigi na maging balanse ka sa lahat ng bagay at mamuhay ka ng natural at magmahal ka ng natural sa taong mamahalin mo at mamahalin ka rin pabalik ng natural o normal. Yan lamang po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.